Panginoon, sa umagang ito, batid mo ang laman ng aming mga puso. Hallelujah. Batid mo, Diyos, maging ang laman ng aming mga isipan. At sa aming paglapit sa iyo, Panginoon, patuloy ka nga pong manahan. Patuloy kang kumilos sa lugar na ito. Hallelujah. Panginoon, wala na kami ibang hahanapin pa. Wala na kami ibang kailangan pa sa aming mga buhay, kundi tanging iyong anak lamang na si Jesus, Panginoon. Ikaw lamang ang aming pag-asa, O Diyos. Ikaw ang aming buhay. Hallelujah. Jesus. We praise your holy name, God. Praise your holy name, Jesus. Maaari po natin itaas ang ating kamay at sabay-sabay natin awitin ang kantang ito. Buong pusong pag-awit sa Panginoon, buong pusong pasasalamat sa Kanya. Hallelujah. Yes, Jesus. Ang pag-asa ko, kahit ikaw
Diyos, Ikaw ay dakila. Tapat ka, Panginoon, sa amin, sa kabila ng aming mga pagkukulang, sa kabila ng aming mga pagkakasala, Panginoon. Ikaw ang Diyos na nananatiling tapat. Hallelujah. Lord, sa umaga ko ito, patuloy namin kinikilala ang iyong kabanalan. O Diyos, salamat sa iyong sukdulang biyaya. Salamat, Panginoon, sa kaligtasan na iyong pinagkaloob sa amin. Bagamat hindi man kami karapat-dapat, Panginoon, subalit kami ay iyong pinili at kami ngayon, Panginoon, ay naririto. Nakatayo, Panginoon, at patuloy na lumalapit. Sabay-sabay na inaasam na maranasan na iyong presensya, maranasan na iyong pagkilos. Hallelujah. Yes, Jesus, we thank you for your grace, Panginoon. We thank you for your love, O God. Hallelujah. Wala kang katulad, Panginoon, sa aming mga buhay. Wala na kaming ibang nanaisip, Panginoon, maranasan ka sa mga. Hallelujah. Hallelujah, Jesus.
dulang biyaya. Patuloy ka, Panginoon, na pinasasalamatan sa iyong dakilang pag-ibig at habag sa amin. Hallelujah, Lord. So, umaga nga po ito, Panginoon, wala ibang maging sento kundi tangi yung anak na si Jesucristo lamang. Panginoon, salamat sa iyong kabutihan. Salamat, O Diyos, sa iyong kapangyarihan. Hallelujah, Lord. We thank you, Jesus. At umaga nga po ito, Panginoon, patuloy mo nga pong tanggapin ang alay naming mga papuri, ang alay naming pagsamba sa iyong dakilang pangalan. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. We give you all the praise, O God. We give you all the glory. Ang lahat ng pinubos ng Panginoon ay sumagaw ng Amen. Purihin ng Diyos, napakasagana nga po ng biyaya ng Panginoon sa bawat isa. At tayo ngayon ay patuloy na nabubuhay na mayroong kagalakan sa ating pong Diyos sa kanyang biyaya. So, bawat isa sa atin ay makapagpapatuloy dahilan ang biyaya ng Diyos ay sapat sa ating mga pangangailangan. Halos tayo po bilang mga mananampalataya ay bagamat hindi pagganap, subalit maraming mga bagay na kung hindi maging ibabaw ang biyaya ng Diyos, wala ni isa man sa atin na maaaring makapagpatuloy. Subalit, bawat araw, nandyan ang kanyang habag, nandyan ang kanyang biyaya, lalong-lalo sa araw na ito, ang biyaya ng Diyos ay napakasagana sa bawat isa atin. So, praise God. So, halos po, madalas na mapagdiinan natin ng pansin ang salitang katuwiran at kabanalan ng ating pong Diyos. At ito ho'y napakahalaga din naman sa atin bilang mga mananampalataya. So, sa atin bilang mga mananampalataya, yung ating pong nature ay malayo-malayo sa katangian ng Diyos. Na siya ay matuwid, siya ay banal, siya ay Diyos na kailanman ay hindi maaaring pantayan sa kanyang perpektong kalagayan. Hindi man natin nakikita, hindi man naaamoy, hindi man nararamdaman, bagamat may mga pagkakataon na tayo ho ay may pakiramdam na sinasabi natin na ang Panginoon ay andito sa lugar na ito. May mga pagkakataon na minsan yun ay bahagi lang ng ating pakiramdam. Subalit may pakiramdaman tayo patungkol sa bagay na iyan, no? Ang katotohanan ay nananatili na mayroong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Na dapat nating paglingkuran, Diyos na karapat-dapat nating kilalanin. So wala nang iba kundi ang Diyos na banal at dakila na bawat isa atin, tunay po na nandoon ang ating paglapit sa Kanya sa anumang mga sitwasyon ng ating buhay. So ngayon pong umaga, patuloy ho natin ihanda ang ating mga sarili at tanggapin ang pagpapala ng salita ng Diyos. At pag-uusapan ho natin, the assurance of God's help. Napakahalaga ng tulong na mula sa Diyos. At bawat araw, maaaring masabi ho natin na nararanasan natin ang tulong ng ating pong Panginoon. So, bago tayo patuloy, hingin natin sa Diyos ang kanyang pangunguna sa pamagitan ng kanyang salita. Tayo po'y manalangin. Aming Ama, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, tunay po na dakila at makapangyarihan, karapat-dapat na kilalanin. At wala nang iba na Diyos na umibig sa amin, nagkaloob ng kanyang habag at biyaya. Sa umagang ito, anumang kalagayan meron ang bawat isa sa amin mga kapatiran na mga sitwasyon na maaaring kahirapan man, kabigatan, or kalayaan na nais na ilapit sa iyo. Amang banal, ngayon pong umaga, hinihiling namin na sa pamamagitan ng iyong salita ay magkaroon kami ng katiyakan na nandun ang iyong tulong,
nandun ang iyong biyaya sa amin na ibangon muling magpatuloy, O Diyos. At tulungan mo kami na maunawaan namin hindi yung aming mga sariling kagustuhan, kundi ang plano mo ng sariling Panginoon patuloy na may sa katuparan at mamayagpag ang iyong paghahari dito sa lupa habang kami nabubuhay. O Diyos, tunay po na hinihiling namin na sa puso ng bawat isa, ilagay mo, Panginoon, ang kapayapaan, ang kagalakan, katagpuin mo, katukin mo ang bawat isa sa amin. Nang sa gayon, matutunan namin na pasakop sa iyong salita, sapagkat tunay po na wala ng ibang otoridad sa aming buhay, kundi lang ang iyong salita. Salamat po, Amang Banal, nagtitiwala kami ng pagpapala nito ay patuloy ho naming matatanggap. Hayaan mo, Diyos, ng iyong presensya, higit na magibabaw sa aming kalagitnaan. Purihin ka po, Amang Banal. Sa iyo lamang po ang pinakamataas na papuri, parangal, pagluwalhati at pagsamba sa tanging pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Amen. So, mula ulit sa 1 Samuel chapter 7 verses 2 to 17. 1 Samuel chapter 7 verses 2 to 17. Sabi po ng talata, pagkalipas ng 20 taon mula nang madala sa lungsod ng Jerem ang kaban, ang buong Israel ay natutong magsisi at manumbalik kay Yahweh. Sinabi sa kanila ni Samuel, kung talagang manunumbalik kayo kay Yahweh, talikdan na ninyo ang mga Diyos-Diyosan, pati si Astarte. Italaga ninyo kay Yahweh ang inyong sarili at siya lamang ang inyong paglikuran. Sa gayon, ililigtas niya kayo sa mga Pelesteo. Kaya tinalikdan nila ang Diyos-Diyosan nilang si Baal at si Astarte, at kay Yahweh na lamang sila naglingkod. Sinabi pa ni Samuel, tipunin ninyo sa Mespa ang buong Israel at ipananalangin ko kayo. Nang matipon sila sa Mespa, kumuha sila ng tubig at ibinuho sa harapan ni Yahweh. Maghapon sila nag-ayuno at nanangis ng ganito. Nagkasala kami kay Yahweh at doon pinayuhan ni Samuel ang mga Israelita. Nabalitaan ng mga Pelisteo ang pagkakatipo ng mga Israelita, kaya't humanda sila upang digmain ang Israel. Ang mga Israelita ay sinidlan ng takot nang mabalitaan nilang sasalakayin sila ng mga Pelisteo. Sinabi nila kay Samuel, huwag kang titigil ng pagtawag kay Yahweh upang iligtas kami sa mga Pelisteo. Si Samuel ay nagpatay ng isang pasusuhing tupa at inihandog ng buo kay Yahweh. Idinalangin niya na tulungan ang Israel at dininig naman siya. Samantalang naghahandog si Samuel, palapit naman ng palapit ang mga Pelisteo, ngunit ginulos sila ni Yahweh sa pamamagitan ng malalakas na kulog at nalaig sila ng mga Israelita. Mula sa Mispa, sila'y tinugis ng mga Israelita hanggang sa Bethkar. Pagkatapos naglagay si Samuel ng isang malaking bato sa pagitan ng Mespa at ng Sen bilang alaala. Tinawag niya itong Ebenezer, na ang ibig sabihin, tinulungan kami ni Yahweh hanggang dito. Nalupig nila ang mga Pelisteo at hindi na nangahas pang magbalik ang mga ito sa lupaing sakop ng Israel. Nabawi ng Israel ang mga lungsod at lahat nilang lupain na nasakop ng mga Pelisteo mula sa Ekron hanggang sa Gat. Ang mga Amoreo ay nakipagkasundo sa mga Israelita. Si Samuel ay habang buhay na namahala sa Israel, taon-taon nagpapalipat-lipat siya sa Bethel, Gilgal at Mispa upang gampanan ang tungkulin bilang hukom. Pagkatapos umuwi siya sa Rama at doon ipinagpatuloy ang kanyang pamamahala at siya'y nagtayo roon ng altar para kay Yahweh. Pagpalain po ang kanyang salita na ating pong tinanggap ngayong umaga. Napakaganda ko ng kwento ng pamamahala ni Samuel. Si Samuel po ang pinakanghuli na hukom ng Israel. Mababasa mo natin sa Book of Judges na may mga hukom na ilagay ang Diyos, pero hindi ho sila kagaya ni Samuel na pare at the same time siya po ay judge. So, noong panahon, napakahalagang marinig nila ang sinasabi ng Diyos sa kanila sapagkat sila ho'y namamahala
namamahala ayon sa pangunguna ni Yahweh sa kanilang bansa. So, makikita ho natin na ang bansang Israel ay pinangungunahan ng Diyos. So, isang uri ng gobyerno na nandoon ang patnubay ng Diyos. At anuman ang kapahayagan ng Diyos, yun ang napangyayari at ang Diyos mismo ang nagbigay ng batas sa kanila. Subalit, halos sa mga susunod na pag-aaral ho natin, naglagay sila ng naglagay sila ng hari na kung saan hindi ito yung kalooban ng Diyos, kundi ayon sa kagustuhan ng tao. And at the end, yung consequence ay kanilang naranasan. Pero sa mga susunod natin titignan ang mga bagay na ito. So ngayon, mapansin ho natin, nung last Sunday, natalakay po natin ang kabanalan ng Diyos na dapat natin igalang, kilalanin, at ipamuhay. Eh napakahalaga ho nito. Walang sino man ang makakalapit sa Diyos dahil sa kanyang kabanalan. Walang sino man makatingin sa kabanalan ng Diyos samantalang tayo ay nagkasala at makasalanan. Matapos na pinaalis ng Diyos sina Eva at si Adan sa kanilang pagsuway sa Panginoon. Doon sa Garden of Eden, pumasok ang kamatayan sa kanila. At that time, that moment, sila ho ay namatay, nawala ng buhay. Physically, nag-umpisa hong dumating sa kanila ang kamatayan. Physically, dumating sa kanilang kamatayan matapos na sila umalis sa Garden of Eden, bagamat sila ay kumikilos, bagamat sila ay gumagalaw. At ito ay napag-aralan na ho natin. Hindi sinungaling ang Diyos kapag sinabi niya, mamamatay ka. Although hindi on the spot yung kamatayan. Subalit, patungo na sila doon sa kamatayan. Hiwalay sila sa Diyos. Physically, dumating ang kamatayan. Spiritually, dumating ang kamatayan. And eternally, dumating sa kanila ang kamatayan. So, wala nang buhay at mula noon, hindi na rin nila makita pa ang Diyos. Ngayon, mahalagang maunawaan ho natin ang kanyang kabanalan na sa atin bilang mga mananampalataya, sa panahon ng bagong tipan, ang ating katuwiran at kabanalan walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating katuwiran at ang ating kabanalan na ating tinanggap ay si Hesukristo. Hindi ito sa pamamagitan ng batas sa pagtupad o sa paggawa ng kabutihan, kundi sa pamamagitan lamang ng Panginoong Jesus. Kaya napakahalagang na itutuon natin ang ating usapan kay Hesukristo sa mga panahon na tayo nagkakatipon-tipon. Subalit, tingnan mo natin ang konteksto sa lumang tipan na ating pinag-aaralan ngayon. Ang Diyos po ay mayroon po siyang sovereign will. Okay? Mayroon pong sovereign will ang Diyos at anuman ang kanyang plano, anuman ang kanyang kalooban, ito ho'y dapat na maganap. Ito ho'y dapat na mapangyari. Subalit dahil sa katigasan ng puso ng mga Israelita, ito'y hindi agad na pangyayari dahil sa pagsuway. Halimbawa, for 11 days na dapat nilang lakbayin mula doon sa Egypt patungo po sa Promised Land. Nilakbay ho nila for 40 years. For 40 years. Okay? Pero yung sovereign will ng Diyos ay nangyari pa din sa mga Israelita. Yun nga lamang, yung mga unang henerasyon for 40 years ay hindi na nakarating. Kasama ho si Moses doon sa hindi na nakarating. Sapagkat mayroon din pagsuway si Moses sa kawalang paggalang niya sa kabanalan ng Diyos at kawalang pagpapakilala sa mga naunang pag-aaral natin, nakita natin kung paano niyang sinuway si Yahweh, kung bakit hindi siya nakarating sa Promised Land. So, nakarating pa rin yung mga Israelita sapagkat yun ang plano ng Diyos. Yun nga lang na antala. May mga panahon sa buhay natin bilang mga mananampalataya na ang plano ng Diyos ay napakaganda na. Subalit may mga panahon na ang plano ng Diyos minsan ay parang pinakikialaman natin ang kanyang plano. Sapagkat minsan mayroon tayong kagustuhan. May mga panahon na hindi agad-agad na pangyayari. May mga panahon na dapat nangyari na noon na ikaw ay maglingkod sa Panginoon, pero masyadong mahabang panahon, yung panahon na minsan mas sinunod mo yung gusto mo kaysa sa gusto ng Panginoon. So,
May mga panahon na masasabi natin sayang ang mga panahon na yun. Pero huwag ho tayo mag-alala dahil sa habag at biyaya ng Diyos, tayo'y makapagpapatuloy pa rin sa Kanya. Ilalagay niya pa rin tayo sa lugar na dapat nating kalagyan ayon sa Kanyang plano sa bawat isa sa atin. Bagamat may mga pagsuway, naroon yung pag-redirect ng Diyos. Nandoon yung pagsasaayos ng Diyos. Nandoon yung restoration ng Panginoon. Bagamat mayroong mga pagsuway, may mga panahon gusto mong pumunta dyan, subalit ang gagawin ng Diyos, ilalagay kang muli dyan ng Panginoon upang mangyari ang Kanyang nais, upang yung Kanyang plano ang mahayag, upang makita mo isang araw ang kagandahang loob ng Panginoon. At may mga pagkakataon na sasabihin mo sa Panginoon, Lord, salamat, at hindi yung plano ko ang nangyari, kundi yung plano mo. May mga panahon na akala natin, ang ganda na ng plano natin. Pero kapag ito redirect ng Diyos, minsan masakit man sa loob natin, pero dapat yun ang mangyari. No? At matapos na yun ang nangyari, bagamat minsan dami mga kahirapan, darating ang araw, sasabihin natin sa Panginoon, Lord, maraming salamat, inayos mo ang buhay ko, redirect mo ang buhay ko, Panginoon. So, napakaganda po ng kompletong plano ng Diyos. Sa mga Israelita, nandoon na redirect ng Diyos. Redirect ng Diyos ang plano or redirect ng Diyos ang buhay ng mga Israelita na muli niyang inilagay sa Kanyang tamang plano, tamang landas. No? Naroon yung pag-redirect ng Diyos sa kanila dahilan sa kanilang pagsuway, no? Na parang inialis ng Diyos ang proteksyon sa kanila. Nung panahon na sila sumuway sa mga naunang pag-aaral natin, tumalikod, no? Tumalikod sila sa Panginoon. Ngayon, inaayos na muli ng Diyos ang kanilang buhay. Nawala yung proteksyon sa kanila upang kanilang mapag-isip-isip na mahirap ang buhay na malayo sa Diyos at kanilang mapagtanto na dapat silang bumalik sa Diyos. May mga panahon na ang mga ito'y nararanasan natin. Mga panahon na minsan hinag-hinag tayo sa sarili nating kagustuhan. May mga panahon na may gusto tayong gawin para sa ating sarili. May mga panahon na sa mga panahon ng kagipitan, lumilitaw kung sino ang totoong Panginoon na dapat nating pagpilian. Subalit dumarating ang panahon na mapag-iisip-isip, maging tayo sa panahon natin ngayon, na wala nang hihigit na dapat na tayo manatili sa Panginoon. Sapagkat ang katiyakan ng proteksyon, ang katiyakan ng kapayapaan sa puso na kanyang pinagkakaloob, katiyakan ng kasaganaan ay kanyang pinagkakaloob sa mga nananatili sa Kanya. Subalit kapag inalis ng Diyos ang proteksyon sa atin, ito na ho yung umpisa ng kaguluhan sa buhay. Oras na inalis ng Diyos ang proteksyon sa atin. Anong ibig sabihin na inalis ng Diyos ang proteksyon? Actually, ang pagsama ng Diyos ay proteksyon na. Kapag iniwan natin ang Panginoon at nagsarili tayo ng landas sa buhay, umpisa na ng kaguluhan sa buhay. Mga panahon na hindi na natin alam ang ating patutunguhan. Mga panahon na inaakala natin ayos lang gawin ang bagay na ito. Mga bagay na umaasa tayo sa sarili nating lakas, umaasa tayo sa sarili nating kaalaman, karunungan na mangyayari ang bagay na ito. Subalit may mga panahon na minsan hindi na pangyayari kahit na ang ganda ng plano. Taong 2019, sabi ng karamihan, papasok ang 2020. Perfect vision para sa ating church. Perfect para sa taong 2020 na gawin natin ang maglagay tayo ng negosyo. Perfect ang ganitong bagay. Pero pagpasok ng 2020, ang daming nabigo sapagkat lahat ng establishment ay nagsara. Kapag hindi ipinahintulot ng Diyos, hindi mangyayari. Ngayong umaga, sa talatang ito,
tunghayan ho natin ang katiyakan ng tulong na ibinibigay ng Diyos at masabi natin sa umagang ito, Ebenezer, until now, God is helping us. Ito ho'y kabaliktaran ng unang pag-aaral natin na Ekabod. Sabi ng asawa ni Phinehas, no? Iniwan na tayo ni Yahweh. Okay? Iniwan na tayo ni Yahweh. At yung pangalan na yun ay nakatatak sa kanyang anak, Ekabod. Subalit ngayon, tingnan ho natin, Ebenezer, until now, God is helping us. Unang-una, there is assurance of God's help. No? There is assurance of God's help for those who remain in Him. Okay? For those who remain. Mga nananatili sa Panginoon, mayroong katiyakan ng tulong sa Panginoon. Pastor, di ba, nung mga panahong hindi pa tayo mananampalataya, nandun naman ang tulong ng Panginoon. Maaaring iniisip ko natin Panginoon, sapagkat tumatawag, natural sa tao ang tumawag sa Diyos. Nanalangin nga ako, Pastor, no? Umaga, talagang walang-wala ho kami, Pastor. Pero nanalangin ako sa Diyos. Nabigyan niya ako ng pangangailangan namin ng mag-anak. No? And umaga, dumating yung nagpapataya, sabi sa akin, nanalo ka. May mga panahon na inaakala ho natin na ito'y pagpapala ng Diyos na dumarating sa ating buhay. Sapagkat natural namang tumatawag tayo sa Panginoon. Pero walang ibang pinakang otoridad para malaman nga natin na tayo ngay tinutulungan ng Diyos, walang iba kundi ang pamantayan natin ay ang salita ng Diyos. Maaari yun ay palagay lamang natin, yun ay pakiramdam natin, sapagkat ang daming mga Diyos-Diyosan ang daigdig na maaari kang tawagan, na maaari mong akalain na siya'y tumutulong sa iyo. Pero ang pinag-uusapan natin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos ng Biblia. Ngayon, nabanggit ho sa talata ang salitang magsisi at manumbalik. Okay? Dito po sa verse 2 to 3, no? Verse 2 to 3. Sabi ho dyan, natutong magsisi at manumbalik kay Yahweh. Yung mga Israelita. No? Sa verse 3, sinabi nila kay Samuel, sinabi sa kanila ni Samuel, kung talagang manunumbalik kayo kay Yahweh, talikdan ninyo ang inyong mga Diyos-Diyosan. Pati si Astarte. No? Talikdan ninyo ang inyong mga Diyos-Diyosan, pati si Astarte. Kung mapapansin po natin, sa passage ito, nabanggit ang mga salitang ito na magsisi at manumbalik. Bakit kinakailangan ang manumbalik? Sapagkat hindi sila nanatili sa Panginoon. Para maunawaan natin ang konteksto, sa pag-aaral natin sa nakaraang mga linggo, ating nabasa kung paanong natalo ang mga Israelita ng mga Pelisteo. No? Natalo ang mga Israelita ng mga Pelisteo dahil sa kasalanan ng magkapatid na Ofni and Phinehas. Magkapatid na pare, hindi nila iginalang si Yahweh, hindi nila kinilala ang kabanalan ng Diyos sa paraang hindi kalugod-lugod ang kanilang ginagawa sa loob ng tabernacle. And that time, tandaan po natin, na hindi pa yari ang templo. Sila ho'y nag-worship, sila ho'y nag-offer sa tabernacle. Palipat-lipat na lugar. Sapagkat pumasok pa lang sila sa Israel. Okay? So, pansamantala lang ang kanilang lugar. So, naglilingkod ang dalawang ito na hindi kalugod-lugod. Dalawang magkapatid na pare na sina Ofni and Phinehas, hindi nila iginalang si Yahweh. Hindi nila kinilala ang kabanalan ng Diyos sa paraang hindi kalugod-lugod ang kailang ginagawa sa tabernacle. In 1 Samuel chapter 2, verse 12, 1 Samuel chapter 2, verse 12, sabi po ng talata,
ang dalawang anak ni Eli ay parehong lapastangan at walang takot kay Yahweh. No? Yung word hong lapastangan, ito ay matinding salita kapag ginamit po ang salitang ito. Okay? Lapastangan, hayagan na kanyang ginagawa, yung kanyang kasalanan na kawalang respeto sa Diyos. No? And nabanggit din po ang walang takot. Ang sino mang walang takot, no? Wala siyang iginagalang na batas at wala siyang iginagalang na kahit na sino. Kapag gusto niya gawin isang bagay, gagawin niya. Sapagkat wala siyang iginagalang. So, ang magkapatid na ito ay walang takot kayo. In verse 22, no? 1 Samuel chapter 2, verse 22, matanda na noon si Eli, umabot na sa kanyang kaalaman ang kasamaang ginagawa ng mga anak sa mga Israelita. Alam na rin niya ang pagsiping nila sa mga babaeng naglilingkod sa pintuan ng tuldang tipanan. Matindi at mabigat yung kanilang ginagawang kasalanan. Ito ay mga pare. Sila ho yung nagmimigrate doon sa loob ng temple, ng tabernacle, no? Para makipag-usap sa Diyos, para maglingkod sa Diyos at ilangit ang mga tao sa Diyos. Subalit sila mismo ay hindi ayos ang kanilang buhay. Ito ang dahilan kung bakit sila ipinalupig, ipinasakop ng Diyos. Ipinasakop ni Yahweh. Hindi na sila tinulungan ng panahon na yung nakipagdigma sila. Hindi na sila sinamahan ng Diyos. Sila yung nasakop ng mga Pilisteo. Ang mga Pilisteo ho ay mga lalakas at makapangyarihan. May mga panahon na takot silang makipaglaban sa mga Israelita dahil alam ng mga Pilisteo na sila'y sinasamahan. Ang mga Israelita ay maliit lamang na grupo. Nagtatagumpay lamang sila kapag sila po yung sinasamahan ng Diyos. May isang pagkakataon sa aklat ng Josue na mayroon pong mayroong digmaan, no? Na pinagunahan ni Josue, o hindi na sumama si Josue, laban sa mga Amalesita. Sabi nila, maliit lang ang bayan ng Amalesita. Kaya nating sakupin, kaya nating matalo ang lugar na yun. Okay na, kami na lang ang susugod doon. Nung sinugod ho nila, sila ho ang nalagasan almost 18,000 ng kasundaluhan ang namatay sa mga Israelita. And nagtanong si Josue, Yahweh, bakit ba? Bakit ba namatay? Bakit ba hindi mo sinamahan kami nung lusubin ang mga Amalesita? Alam niyo ang pinakang dahilan bakit sila natalo? Dahilan sa kasalanan ni Akan. Ang sabi ni Yahweh, anuman ang makuha ninyo dyan sa Jericho, sunugin ninyo bilang handog sa akin. Anong ginawa ni Akan? Sumunod naman siya nakipagdigma ni Lusog, pero nung nakita niya yung ginto, yung pilak, nakita niya yung mamahaling damit, kumuha siya ng kaunti at sa kanyang sarili, sabi niya, wala namang nakakita, no? Wala namang nakakaalam. Pero meron bang may itatago sa Diyos? Meron bang may itatago sa Diyos? Di minsan, na namang bagay kahit na maliit na kasalanan, bagay na hindi natin maaaring itago sa Panginoon. At ito'y hindi maaaring palampasin ng Panginoon. Dahil sa ganong simpleng kasalanan, na sakripisyo ang halos karamihan sa mga kasundaluhan ng Israelita. Noong hinanap ni Josue kung sino may kagawa, si Akan. At yung naging punishment, hindi lamang kay Akan, maging yung kanyang buong sambahayan. Pinagbabato hanggang sa mamatay. At sinunog yung kanilang ari-arian. So, hindi na ho sila sinamahan pa ng Panginoon. No? So, nananagumpay lamang ang mga Israelita kung nandoon ang pagsama ng Diyos. Pero kapag wala ng pagsama ng Diyos, hindi na sila nananagumpay sa anumang laban.
bakit po nadamay ang lahat ng Israelita sa kasalanan ng magkapatid? Bakit po? Sapagkat nung panahon na yun, kasamang nakikipagdigma ang mga pare. Kasama ho sila at pinangungunahan nila. Sila ho yung nangunguna sa mga ritual na ginagawa, mga paghahandog. Ngayon, hindi na pinakinggan ng Diyos ang magkapatid na ito. Hindi na rin pinakikinggan ng Diyos maging si Eli ng pagkakataon na yun bilang pare. So, damay yung lahat. No? Nadamay yung lahat ng mga Israelita. Dahil sila ang nasa pamumuno, ito ho ay natural na epekto, no? Or natural na apektado ang kanyang mga nasasakupan. Parang katulad po sa tahanan, kapag ka mayroong tatay na nabilanggo, ang natural na resulta, damay sa kahirapan ang buong pamilya. Ganun po ang eksaktong nangyari sa kanila. Ngayon, nawala sa pamumuno ang sambahayan ni Eli dahil sa pagkakasala. Namatay si Eli. Namatay ang kanyang dalawang anak at natalo ang mga Israelita. Dahil sa kawalan nila ng galang kay Yahweh. Kaya nangyari yun. Kung papansinin natin sa verse 2, ganito pong sinabi. Pagkalipas ng 20 taon, nung last Sunday, pinag-usapan natin, 7 months lang nananatili yung kaban sa mga Pilisteo at kanilang ibinalik sa Betsames sa mga Israelita. Mula noong naibalik, no, lumipas pa ng 20 years. Masyadong napakatagal. Sapagkat yung 20 years na yun ay taon ng preparation ni Lord para kay Samuel. Sapagkat wala pa hong hahalili sa mag-aamang ito na namatay. 20 years bago sila tuluyang manumbalik sa Diyos. Sa kadahilanang wala pang nangunguna sa kanila matapos na mamatay si Eli. Dumating ang panahong tumalikod ang bayang Israel. Tumalikod ang bayang Israel kay Yahweh at sumamba sa mga Diyos sa Astarte. Hindi nila alam kung paano manumbalik sa Diyos. So for 20 years, ano kanilang ginagawa? For 20 years, patago-tago sila sa mga kalaban sapagkat alam nila na wala silang kalaban-laban. For 20 years, ramdam nila ang takot. For 20 years, wala silang katiyakan kung sinasamahan pa sila ni Yahweh. Wala na silang mapakinggan sa kung ano sinasabi ni Yahweh. No? For 20 years. Kaya anong resulta? Naghanap sila ng ibang Diyos-Diyosan. At si Astarte ang kanilang naging Diyos-Diyosan. Akala nila si Astarte ang tutulong sa kanila. May mga panahon sa buhay bilang Kristiyano, pagka hindi mo na mapakinggan ang tinig ng Panginoon, hindi mo na mapakinggan ang sinasabi ng salita ng Diyos, nandoon madalas yung pag-uumpisa mong maghanap ng ibang maaaring tumulong sa iyo. Maaaring sabihin natin, hindi naman siya Diyos-Diyosan, pero ang totoo, kung ano yung bagay na mas meron ka na inaasahan ng pinagkakatiwalaan mo, may mga panahon na ito'y nagiging Diyos-Diyosan sa buhay natin. Kaysa higit na pagtiwalaan ng Panginoon. Ito po ang katotohanan tungkol dito. Ang buhay pananampalataya na walang nangunguna sa kanila, no? Kasi patago-tago sila. Wala pa si Samuel ng panahon na yun. Walang nangunguna sa kanila. Although nandun ang Diyos, pero hindi nila mapakinggan ang Panginoon. Ito yung katotohanan na dapat nating makita dito, no? Ang buhay pananampalataya na walang nangangalagang pastor ay napakahirap. Ang buhay pananampalataya na walang nangangalagang pastor ay napakahirap. Maliban na lamang kung kaya mong pagpastoran ang sarili mo. Mahirap na walang nagpapaalala sa iyo ng katotohanan ng salita ng Diyos. Mahirap na walang nananalangin para sa mga believer. Mahirap na walang sumasaway. Mahirap
na walang nagtutuwid. Mahirap na walang nagtuturo. Mahirap na walang nagtutulak sa iyo na maglingkod sa Panginoon. Walang solong Kristiyano, no? Napakahalaga na mayroong nangangalaga. Noong panahon na yun, wala pa si Samuel, kaya patago-tago ho sila, takot ho sila. Okay? Takot ho sila. So, napakahalaga ho ng katotohanan ito. Napakahalaga ho na mayroong nagpapastor ho sa atin, no? Maaari may mga panahon na nahihirapan din kayo sa mga saway ko, disiplina, at maging sa pagtutuwid. Subalit, mas mahirap na walang pastor. Okay? Mas mahirap na walang pastor ang church dahil hindi rin ito lalago. Alam natin na mayroong dakilang pastol, ngunit kanyang itinalaga ang mga lingkod niyang pastor upang pangalagaan ang mga tupa o ang kawan. Dumating ang takdang panahon matapos na hubugin ng Diyos si Samuel na kanyang propeta at hukom bilang kahalili ni Eli. Tingnan ho natin ang gap, 20 years bago magkaroon sila ng tagapangalaga ng Israel. 20 years. Parang ang tagal naman. Subalit, doon sa taong yun, hinubog ng Diyos si Eli, no? Si Samuel, no? Isang tunay na lingkod ni Yahweh, si Samuel. Bakit po? Mula pa sa pagkabata, noong siya'y iniluwal, siya po'y inihandog na kay Yahweh ng kanyang ina, na si Hannah. No? Inihandog na siya sa loob ng templo, ipinangako na siya. 1 Samuel chapter 1, verse 24 to 28. Dito ho natin makikita na inihandog siya kay Yahweh at iniwan siya sa tabernacle, no, sa pangangalaga ni Eli. Sa chapter 2 verse 18, no? Chapter 2 verse 18. Okay, chapter 2 verse 18. Nagpatuloy ng paglilingkod kay Yahweh ang batang si Samuel. Maliit pa siya, nandoon na yung kanyang hangarin na maglingkod sa Panginoon. No? Maliit pa ho siya, kaya may mga panahon, hindi natin maaaring sabihin, ako'y bata pa, hindi pa ako maaaring maglingkod sa Panginoon. Mainam na bata pa, turuan ng maglingkod sa Diyos na buhay. No? In verse 21, sabi mo ng talata, nagkatotoo ang sinabi sa kanila ni Eli, si Anay pinagpala ni Yahweh, at pagkalipas ng mga araw, nanganak pa siya ng pagkalipas ng mga araw, ay nanganak pa siya ng 3 lalaki at 2 babae. Samantala, lumaki si Samuel sa pamamatnubay ni Yahweh. Okay? Sabi niya sa talata, meanwhile, the boy Samuel grew up in the presence of the Lord. No? Sa pangunguna, sa pamamatnubay ng Diyos. Mga magulang, may mahalagang implikasyon ito sa atin. No? May mahalagang implikasyon ito, mga magulang. Mga magulang na naghandog ng kanilang anak sa Panginoon, pahalagahan ninyo ang inyong ginawang paghahandog ng inyong anak sa Panginoon. Palakihin ninyo ang inyong mga anak sa salita ng Diyos. Palakihin ninyo ang inyong mga anak sa salita ng Panginoon, sa pananalangin, at palagi ninyo silang isama sa mga pananambahan, at ipagtulakan ninyo ang inyong mga anak na maglingkod sa Panginoon. Ginamit ko ang salitang ipagtulakan sa kadahilanan na ito ang nararapat. Tandaan po natin na ang paghahandog ay hindi lamang isang seremonya upang magkaroon ng mga ninong at ninang.
Ang paghahandog hindi lamang ginagawa para magkaroon ng dedication certificate. Ang paghahandog ay ginagawa sa harapan ng Diyos bilang pagpapasalamat ng mag-asawa sa harapan ng Diyos na ipinagkaloob sa kanila ang kanilang anak. Hindi ito lamang na paghingi mo sa Panginoon na protektahan, ingatan ang bata sa paglaki. Habang nasa pangangalaga mo ang bata, nasa iyo ang responsibilidad upang patnubayan, pangunahan sila, lalong-lalo na sa panahong ito, na napakahirap ng kalagayan ng daigdig. Masyadong napakababa ng moral. Napakahalaga ho, nagampanan ang tungkulin na iyan. Si Samuel ay inihandog sa Panginoon at inihanda ng Diyos si Samuel. No? Ngayon, yung ilan sa inyo dito, maaaring ako pang naghandog o si Pastor Worley pang naghandog, ito naman ang katotohanan. No? Sa inyo mga inihandog, no? Ang buhay ninyo ay para kay Kristo at paglingkuran siya ng buong katapatan dahil nabubuhay ka sa biyaya ng Diyos at sa kanyang pagpapala ay sapat dahil ni minsan hindi nagpapabaya ang Diyos. Kung naging tapat sana si Naote and Phinehas, yung tulong ng Diyos ay palaging nandoon. Kaso nga lang, hindi sila naging tapat. Ngayon, eto si Samuel. Pinagtubayan ng Panginoon. Nandun ang pagsama ng Diyos. Ang sabi ng talata, Samuel grew up in the presence of the Lord. Nung dumating sa pamamahala si Samuel, kanya agad na sinabi sa mga Israelita na magsisi sa kanilang kasalanan at talikuran. Sa King James Version, ginamit ang salitang lamented. No? Nalungkot, napighati. Namighati sa kanilang ginawang kasalanan. Dahil hindi sila nanatili kaya wala ang tulong sa kanila. Ngayon, unawain ho natin, ang bagong tipan ay mayroong panawagan sa bawat mananampalataya. Mula po dito sa John chapter 15, verse 4. Ang sabi ni Jesus, abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself unless you abide in me. No? Manatili kayo sa akin at ako'y mananatili sa inyo. Diba? Ito yung sinasabi ng Panginoon. Bilang mga mananampalataya ng bagong tipan, sapagkat ang pinag-uusapan natin na nasa lumang tipan. Pero mayroong katotohanan yung salitang pananatili. Sa pananatili natin sa Panginoon, pananatili natin sa Panginoong Jesus, dito ho nagpo-flow yung buhay. Bakit minsan may mga mananampalataya na nagsasabing ako'y nananampalataya sa Panginoon, pero bakit ganito yung aking nararamdaman? Bakit ganito ang aking pinagdadaanan? Bakit minsan ang pagiging mananampalataya ay parang walang kabuhay-buhay? Ang kailangan natin i-check sa ating sarili, ikaw ba'y nananatili sa Panginoon Jesus? Nananatili ba si Kristo sa buhay mo? Sapagkat kung nananatili si Kristo sa buhay mo, ang sabi niya sa John 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. I am the way, the truth, and the life. Nangangahulugan kung wala ka kay Kristo, maaaring nagliliwaliw ka. Maaaring nandun ka sa sarili mong kalsada, nandun ka sa sarili mong plano, sa sarili mong nais, sarili mong kalooban. Kung hiwalay ka kay Kristo. Kung na kay Kristo ka, nasumpungan mo ang tamang daan. Wala ka dapat ay katakot kahit na masyado napakakipot ng daan na pinagdadaanan mo. Dahil na kay Kristo ka, hawak ng Diyos ang buhay mo. I am the way, the truth. May mga pagkakataon ba sa buhay natin na pinangahawakan natin kung anong sinabi ng iba laban sa atin? Mas pinangahawakan natin yung pangako ng mga ekonomista sa pag-unlad ng ekonomiya. Mas pinangahawakan natin yung sinasabi ng kung sino pa man na tayo pagpapalain. No?
kaysa sa panghawakan natin ang salita ng Panginoon? O may mga pagkakataon ba na minsan kahit nakasinungalingan, pinanghahawakan natin? Kinakailangan natin i-check. Tayo ba'y nananatili kay Kristo na siyang katotohanan at ang kanyang salita na katotohanan ay manatili sa atin? Kapag hiwalay tayo kay Kristo, samot-saring kasinungalingan, maaari mo natin panghawakan. Pero kung na kay Kristo ka, ito yung mangingibabaw na katotohanan. Ano pa? Sabi ni Jesus, the way, the truth, and the light. May mga panahon ba bilang Kristiyano na minsan parang walang kabuhay-buhay ang mabuhay? Parang lifeless yung Christian life mo. Sapagkat ang tanong, ikaw ba'y talagang nakaumpong kay Kristo? Nananatili ka ba talaga sa Panginoon? Actually, wala ka nang hahanapin kung ikaw ay na kay Kristo na. Nandoon yung buhay, no? Nandoon yung katotohanan at maging ang daan. Walang iba, kundi tanging si Jesus. Kung hindi ka nananatili kay Kristo, hindi mo mararanasan ang tulong na mula sa Kanya. May mga pagkakataon na maaaring aasa tayo sa iba. At di minsan hindi natin makita ang kasangkapan lamang ng Diyos ang mga taong nasa paligid natin. Subalit kung tayo mananatili sa Panginoon at anuman ho ang mangyari, alam natin na ang tulong ng Diyos ay sapat sa ating pangangailangan. Pangalawa, there is assurance of God's help for those who serve Him. Assurance of God's help for those who serve Him. Halos dumating ang time sa mga Israelita na iba na yung Diyos na kanilang pinaglingkuran. Iba na yung kanilang Diyos na pinaglingkuran. Pinaglingkuran niya si Astarte. Nagtiwala sila kay Astarte. Maaari nung time na yon, si Astarte, yung mga nakay Astarte, sila yung mga taong parang makikita ng ilan na sila'y sagana. No? Sila'y sagana at ang daming dinadala mga material na bagay doon sa templo ni Astarte. Kaya magiging mga Israelita na paniwala. Sino ba si Astarte? Si Astarte, siya ho ay goddess of war and love. No? The goddess of war and love, no? Equal to male God. So pinagtiwalaan mo nila minsan. At pinaglingkuran nila minsan. Pero ang sabi sa kanila ni Samuel, italaga ninyo kay Yahweh ang inyong sarili at siya lamang ang inyong paglingkuran. Kinakailangan nilang gawing iwanan, talikuran, ang Diyos-Diyos ang si Astarte. At kinakailangan nang gawin ngayon, muling ibalik ang kanilang puso sa harapan ng Diyos. Kinakailangan nilang pagsisihan. Okay, ginawa na nila, pinagsisihan yung kanilang kasalanan. Bumalik sila sa Panginoon. Ngayon, sa kanilang muling pagbabalik sa Panginoon, sabi sa verse 4, no? Kaya tinalikdan nila ang Diyos ang nilang si Baal at si Astarte, at kay Yahweh na lamang sila naglingkod. Alam niyo po, sinasabi ng Panginoon Jesus, walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon. Walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon. Sapagkat maaari niyang ibigin ang isa at kamuhian ng isa. So hindi natin maaari pagsabayin. Yung buhay ho natin, bilang mga mananampalataya, ito po ay para sa Panginoon and 100% tayo ay nakatalaga sa Kanya. Hindi ito kung para kanino. Sina Phinehas and Ophni, no? Sina Phinehas at Ophni, sila po ay nagsiserve din sa loob ng temple o sa loob ng tabernacle. Okay? Bilang pare. Kung titingnan ho natin, parang wow, napakabanal ng kanilang o napakasagrado ng kanilang ginagawa. Pero tanging ang Diyos ang nakakasaliksik, nakakaalam ng pinakang laman ng kanilang puso. Kaya nga, hindi pinalampas ng Diyos ang kanilang ginawa.
Nasa loob na rin sila ng temple, nasa loob na sila ng tabernacle, naglilingkod bilang pare. Pero hindi nila naranasan yung tulong ng Diyos. Ang problema ng magkapatid ay pag pinaglilingkuran nila ang kanilang mga sariling gusto. Hindi talaga sila nag-serve kay Yahweh, kundi mas pinaglilingkuran nila ang kanilang sarili. Yung kanilang sarili ang pinakang sentro sa lahat ng kanilang ginagawa, at hindi ang Diyos ang sentro ng kanilang ginagawa. No? Iba ang motibo sa paglilingkod ng magkapatid na ito, at wala silang tunay na paglilingkod kay Yahweh. Nung ipasok ng mga maghahandog ang kanilang ang dala nilang karne matapos na katayin, ang gagawin ng magkapatid na ito, uutusan nila yung mga katulong nila, kumuha agad ng mga karneng hilaw pa na hindi pa na ihahandog. Mayroon silang malaking tinidor, no, na ang matusok doon sa kanila na. Ngayon, ang pinakang proseso ng paghahandog, dapat muna itong ihandog bago sila kumuha. So, ang kanilang ginagawa, kumukuha muna sila. So, hindi na nila iginalang ang Diyos ng Israel, sapagkat hindi sila totoong naglilingkod kay Yahweh. Pinaglilingkuran nila ang kanilang gusto, ang kanilang sarili. Si Eli naman po, ang naging problema, high priest siya eh. Pinakapunong pare, pinakamataas ang katungkulan, at the same time siya rin po ay hukom. Dumati, bilang hukom, hindi lamang bilang pare. Bilang hukom, dapat niyang hatulan ang kanyang anak. Ayon sa nasasad sa batas. Anong ginawa ni Eli? Pinagsabihan niya lang ang kanyang anak, pero wala siyang ginawang aksyon. Ang sabi ni Yahweh kay Eli, mas iginalang mo pa ang iyong anak kaysa sa akin. At yun din po ang naging dahilan ng kamatayan ni Eli. Pinagsabihan niya lang, wala siyang ginawang hakbang. Pansinin natin, may panahon na hindi natin matanggap ang tulong ng Diyos dahil hindi lubos ang ating pagsunod sa Kanya. May mga pagkakataon na humihingi tayo kay Lord, pero hindi natin matanggap basta, o hindi natin basta-basta matanggap ang mga bagay na hinihingi natin sapagkat wala tayong lubos na pagsunod. Minsan, kahit nga po sa pananalangin, mayroong mga bagay tayong dapat i-consider. Kapag tayo po'y humihingi sa Panginoon, nasa ilalim pa rin ng pagsunod. No? Nasa ilalim pa rin ng pagsunod sa Panginoon, maging ang prayer mo natin. Ang sabi ng, okay? Ang sabi ng Panginoon, no? Anumang hingi natin sa Kanya, no? Anumang hingi natin sa Kanya ay Kanyang ipagkakaloob sa atin, no? Anumang hingi natin sa Panginoon ay ipagkakaloob, Kanya ipagkakaloob sa atin. Subalit po, ito ho'y nasa ilalim ng konteksto ng pagsunod sa nais ng Panginoon. Nasa ilalim ng konteksto ng pagsunod sa plano ng Panginoon. Hindi yung mga bagay-bagay na gusto lamang natin para sa ating sarili, kundi ayon sa kalooban ng Panginoon, yung bagay na hinihingi natin sa Kanya. Marami minsan tayong inilalapit sa Diyos. Marami tayong mga bagay na hinihingi sa Kanya. Subalit po, napakahalaga na matutuhan po natin na ipasakop sa Kanya ang mga bagay na maaari ho natin inilalapit sa Kanya. No? Ipasakop sa Panginoon, maging ang mga bagay na ito at hilingi natin sa Panginoon kung ito ba'y ayon sa Kanyang kalooban at hindi lamang ito ayon sa ating sariling kagustuhan. Okay? Sabi po ng passage sa John 15, verse 5. John 15, chapter 15, verse 5, hanggang 10.
Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ay siyang namumunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo hiwalay sa akin. At ang hindi nananatili sa akin ay itatapon at matutuyo gaya ng sanga. Ang gayong mga sanga ititipunin at susunugin. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang mga salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakalob sa inyo. Tingnan po natin ang talatang ito, ano? Hindi lang binanggit ng Panginoon yung hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakalob sa inyo. Sa verse 7, maliwanag, kung ito'y conditional, no? Ito'y conditional. If you remain in me, no? And my words remain in you. So kung mananatili ka sa Panginoon, nangangahulugan, nagpapailalim ka, nagpapasakop ka sa Diyos, at maliwanag ang salita ng Panginoon, hindi ka hihingi sa Panginoon ng hindi ayon sa kanyang kalooban. Ngayon, ano man ang hingin mo sa Panginoon ayon sa kanyang salita, ayon sa kanyang kalooban, tiyak na palaging mayroong katugunan. Hindi lamang ito yung sarili nating kagustuhan na gustong hingin sa Kanya, kundi ayon sa Kanyang kagustuhan. So, pansinin po natin, maging sa atin pong paglilingkod sa Panginoon, napakahalaga na ito po'y ayos. May panahon na maaaring nagmi-ministry tayo, subalit iba ang laman ng puso natin. Hindi dahil sa pag-ibig kay Kristo. Ito ang dapat nating tandaan. Ang sino mang naglilingkod sa Diyos na tapat, ang kanyang buhay ay hawak ng Diyos. At ang kanyang tulong ay palaging maaasahan. Pangatlo, there is assurance of God's help for those who humble themselves. No? Sa sino mang nagpapakumbaba sa harapan ng Diyos, ang kanyang tulong ay palaging sapat. And verse 6, in verse 6, nang matipon sila sa Mispa, kumuha sila ng tubig at ibinuhos sa harapan ni Yahweh. Maghapon sila nag-ayuno at nalangis ng ganito, nagkasala kami kay Yahweh. Binanggit po dito sa talatang ito, eksakto, yun lang hong word na yun. Nagkasala kami kay Yahweh. Yamang ang Diyos ay banal, napakahalagang kilalanin natin ang kanyang kabanalan, at kapag kakilala natin ang kabanalan ng Diyos, kikilalanin din natin ang ating sarili na hindi tayo karapat-dapat sa kanyang harapan, na kung mayroon tayong pagkakasala, kilalanin natin ang kasalanan ito sa harapan ng Diyos. Maaari lamang natin kilalanin ang ating kasalanan kung mayroon tayong kababaang loob sa harapan ng Diyos. Sa pagkakataon po ito, mapapansin po natin kung bakit nila sinabing, nagkasala kami sa iyo sapagkat mayroon po silang kababaang loob. Sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14. No? 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Ito ay sa panahon ni Solomon. No? 2 Chronicles chapter 7 verse 14. And my people who are called by my name humble themselves, pray and seek my face, and turn from their evil ways. Then I will hear from heaven, forgive their sins, and heal their land. No? If my people, that time po, hindi ito sinabi ni Yahweh sa kanila dahil nagkasala sila. Kundi ito nasa panahon ito ng revival. Dahil pinaalala sa kanila, ngunit sa sandaling ang aking bayan tumawag sa akin. Magpakumbaba, manalangin, hanapin ako. Talikuran ang kanilang kasalanan. Ang sabi ng talata, ibabalik ko sa kanila ang kasaganaan ng kapayapaan, paggagalingin ko sila. Ito yung promise ni Lord sa mga Israelita nung panahon na yun. No? Napakahalaga ng pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. At ang pagpapakumbabang ito ang magsasabi, Opo Panginoon, ako'y nagkasala. Kung mayroon tayong mga pagkakasala, hindi na natin ito maaari wag na natin i-depensa pa. No?
na dahilan kasi ganito, ganyan, kundi tanggapin natin ang kasalanan kung tayo nagkasala. Tanggapin natin na tayo nagkasala. Minsan nga sinasabi ko po sa inyo, no? May mga pagkakataon na minsan sa mga relasyon, halimbawa, yung isang tao nagkasala is 80% yung kanyang nagawang kasalanan. Hindi nangangahulugan na sa kanyang 100%. Ikaw ay mayroong natitira ng 10%, 5%, at anumang porsyento ng pagkakasala, tanggapin mong nagkasala ka. Kilalanin mo ang iyong sarili. At doon maisasaayos ang dapat maisaayos. So kinilala ng mga Israelita ang kanilang kasalanan. Sabihin nila, nagkasala kami kayo eh. Quote in quote. Yun lamang po ang sinabi. Nung sila yung lumapit sa Panginoon, dahil lang sila yung nagpakumbaba sa harapan ng Diyos. Alam niyo ho, maaasahan natin ang Diyos kung tayo ay totoo sa Kanyang harapan. Tanggapin natin sa ating sarili, ano man ang mali, anong mali sa buhay ko. Sapagkat yung kamalian yun, yung kasalanan na yun, ang maaaring pumili, ginuhubad lang sa gagawin ng Diyos sa buhay ko, sa pagpapala ng Panginoon, sa tulong ng Panginoon. So kinakailangan lamang natin na pagsisihan, kinakailangan lamang natin kilalanin, talikuran. Halos katulad din ng ginawa ng mga Israelitang ito. Sa pagkakataon po ito, hindi nila kailangan ng tulong ng iba. Hindi nila kailangan ng tulong ng kapwa-kaharian. Kundi ang kanilang kailangan ay magpakumbaba at asahan ang tulong ni Yahweh. Yun ho yung pinakang susi. No? Magpakumbaba at asahan ang tulong ni Yahweh. Hindi na sila nagmatigas pa na makipagsaling puwersa kagaya ng ginawa ni Asa. Kagaya ng ginawa ni Asa na nakipagsaling puwersa sa hari ng Syria. Ano ang nangyari? Sila ho'y natalo sa digmaan. Sapagkat hindi sila nagtiwala kay Yahweh. Sabi po ng Isaiah chapter 2 verse 22. Isaiah 2:22. Huwag kang magtiwala sa tao, ano ba ang kanyang halaga? Okay, nandun yung ating tiwala sa ating kapwa. Pero yung pagtiwalaan siya na parang nagiging kahalili ng Panginoon, nagiging kahalili ng Diyos, ito po'y napakahirap. Maliwanag ang sinabi ng Isaiah 2:22. Put no more trust in man, who has only the breath in his nostril. What is he really worth? May hangganan ang tao na pwede mong pagtiwalaan. Ano mang uri na pagmamatigas sa harapan ng Diyos, ito po'y hindi ubra. Ang kinakailangan ay magpakumbaba at tiyak na maaasahan ang tulong ng Diyos. Walang magagawa ang kapwa-tao kapag ang Diyos ang kumilos. Ano po ang sabi ni Hari David sa Psalms 121 verse 1 and 2? Psalms 121 verse 1 and 2. Sa gawin ng bundok, tumingin ako. Saan manggagaling ang aking saklolo? Ang hangad kong tulong sa Diyos magmumula, sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. Where does my help comes from? Sabi ni David, my help comes from the Lord. Hindi galing doon sa bundok yung kanyang kakampi na maaaring tumulong sa kanya. Kundi sabi ni David, ang tulong, no? Ang hangad kong tulong sa Diyos na magmumula, sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. Nauunawaan ni Hari David ang kanyang sinabi na ang Diyos na ito ang maaari lamang may magagawa para sa kanya. Hindi ho ba may mga pagkakataon, minsan pagod na rin tayong humingi ng tulong at yung mga tumutulong naman, pagod na rin tumulong. May hangganan kasi yung ating ginagawa. Subalit ang Diyos, walang kapaguran kung siyang gumawa, kung siyang kumilos. Walang kapaguran ang Diyos. Kaya sabi ni David, no, ang hangad kong tulong may help
My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. Bakit kinakailangang idugtong yung the maker of heaven and earth? Sapagkat kung anong tulong ang maaaring ibigay sa kanya ng Diyos, wala ito sa kalingkingan ng sandaigdigang nilikha ni Yahweh. Ano bang meron kang maaaring inilalapit sa Diyos na tulong ngayon? Wala ito sa kalingkingan ng kanyang sangnilikha. Nangangahulugan, kayang-kaya ng Panginoon. Oras na ikaw ay lubos na magtiwala sa Kanya. Ang kababaang loob, kung may kababaang loob, kilalanin natin ang kadakilaan ng Diyos at asahan ang Kanyang tulong. May panahon bang pag-asa natin ay nasa negosyo, nasa trabaho, nasa karir? May mga panahon ba ng pag-asa natin nasa abroad na minsan nagiging dahilan upang mahinto tayo sa ating pananampalataya? May mga pagkakataon na minsan nagpaalam, pastor, magtatrabaho lang ako doon. Nagtrabaho lang, pati yung pananampalataya nawala. Nung sunod kong makita kasama na yung mga barkada, sumunod na post sa Facebook, nagiinuman na. Bakit po nangyayari mga bagay-bagay na ito? Dahil minsan nandoon yung pag-asa mo. May mga pagkakataon na mayroong mga young pro, pagod na sa trabaho. At minsan dahil ang pagod sa trabaho, wala na rin fellowship. Naghahanap minsan ng kasiyahan. At yung kasiyahang iyon ay ang kasiyahan ng daigdig na ito na nagpapalayo sa kanila sa Panginoon. Kapag dumating yung matinding kahirapan, wala pa rin ibang maaaring lapitan kundi ang Panginoon. Halos gabi-gabi na pero akong nabasa isang humihingi ng tulong. Sabi niya sa kanyang Facebook post, maaari niyo ba ipanalangin ang aking ama? Nasa ospital siya ngayon. At eto na rin yung Gcash ko. Wala kaming sapat na pondo. Maaari niyo ba kaming ipanalangin na naway pagalingin siya ng Panginoon? Pero halos every time na makita ko, minsan pinopromote, no? Yung homosexuality. Pinopromote yung LGBT community. Pinopromote, no? Yung safe sex. Na pag-test ko may HIV o wala. Tapos kagabi nakita ko, wow, biglang kumambyo, maaari niyo ba kaming tulungan na ipanalangin? Walang problema sa pagtulong sa pananalangin. Subalit may mga panahon ng kagipitan, minsan hindi ka makalapit sa Panginoon sapagkat minsan alam mo malayo ka sa Kanya. May mga panahon na minsan hindi ka makalapit sa Panginoon sapagkat minsan hindi mo alam kung tutugunin ka pa ng Panginoon. Mga kapatid, ang Diyos ay kailangan natin hindi lamang sa panahon ng kagipitan, kundi sa lahat ng panahon. Sapagkat walang nakatitiyak kung sa kanyang muling pagbabalik ay nasa panahon ka ng kasaganaan, subalit na mamuhay ka sa kasalanan. Nasa panahon ka ng kalungkutan o nasaan ka nakarating, na hindi ka man lang lumapit sa Panginoon. Sa lahat ng panahon, kailangan natin ang Panginoon. Wala nang buhay kung tayo hiwalay sa Kanya, sapagkat si Jesus ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Hindi lamang sa mga panahon nangangailangan tayo ng tulong. Mahalagang ang buhay nito ay paglingkod natin ang lubos sa Kanya. Ipagkatiwala natin ang lubos sa Panginoon na siya magsaayos sa mga bagay pang dapat ayusin. Dahil sa pagpapakumbaba ng mga Israelita, pag-amin nila sa kanyang kasalanan, sila'y tumawag at nanalangin. Nanalangin ng taimtim. Buong pagtitiwala nilang ginawa ito at sila'y tinugon
ng Diyos. Nang guluhin niya ang mga Pilisteo sa pamamagitan ng kulog. No? Nanalangin ho sila ng taimtim, mga kapatid, kumusta ang prayer life mo? Kumusta ang pakikipagtagpo mo sa Diyos? Kumusta ang pakikipag-usap mo sa Kanya? Napakahalagang ito ho'y ibalik ho natin. Mahalagang umpisahan natin ang ating sarili sa pananalangin sa Panginoon. Pakikipag-usap sa Kanya. Siya lang po ang tapat sa lahat ng panahon. Sabi ng James chapter 4 verse 6. James chapter 4 verse 6. Ngunit higit na malakas ang tulong na ibinibigay sa atin ng Diyos, sapagkat sinasabi sa kasulatan, ang Diyos ay laban sa mga palalo, ngunit tumutulong sa mga mapagpakumbaba. Tumutulong sa mga mapagpakumbaba. Naintindihan mo yung salitang tulong. Para kanino? Sa mga mapagpakumbaba. But give grace to the humble. Manatili ho tayo sa Kanya. Maaasahan natin ang tulong ng Panginoon. Patuloy tayo magpakumbaba sa ating Panginoon. Palaging nariyan siya. Sa panahon ng mga Israelita ay tumalikod sa Diyos. Subalit natutuhan po nila na sila po'y muling lumapit, magpakumbaba, at naranasan nila ang Kanyang pangunguna. Panghuli, there is assurance of God's help for those who come to the Lord. In verse 8, sinabi nila kay Samuel, huwag kang titigil ng pagtawag kay Yahweh upang iligtas kami ng mga Pilisteo. Huwag kang titigil ng pagtawag kay Yahweh. No? Nandoon na parang desperado sila. No? Na eto ang mangyayari sa amin. Nakita na kasi nila kung paano hindi sila sinamahan ng Diyos. Nakita na nila kung paano yung 34,000 na kanilang mga kasundaluhan ay namatay sapagkat hindi sila sinamahan ng Panginoon. Ito ngayon yung righteous man. Ito ngayon yung lingkod ng Diyos. Ito ngayon yung propeta ng Diyos. Ito ngayon yung totoong lingkod ng Diyos na nanalangin sa Diyos. Tumatawag sa Diyos. Ang sabi ng mga Israelita, huwag kang titigil, huwag kang hihinto na tumawag sa Panginoon. No? Do not cease to cry out to the Lord. Okay? Do not cease to cry out to the Lord our God for us that He may save us from the hand of the Philistine. Makapangyarihan ng mga Pilisteo. Makapangyarihan dahil malaking grupo sila. Bihasa sila sa pagkipagdigma. Ngayon, ano ang laban ng mga Israelita? Kulang sila sa gamit, kulang sila sa mga tauhan. Walang ibang tulong na kailangan sila kundi ang tulong ng Diyos. Anong ginawa ng Diyos? Habang palusog ang mga Pilisteo, ginulo sila ng Diyos sa pamamagitan ng mga malalakas na kulog. Maari nakaramdam sila ng takot noong panahon na yun. And noong time na yun, nakita nila kung paano ang Diyos nag-imala. Mga kapatid, unawain po natin ito. Napakarami ng mga pagkakataon sa buhay na ang Diyos ay gumagawa ng himala sa buhay natin. Mga panahon minsan na hindi natin inaasahan. Mga panahon minsan, may mga panahon minsan na hopeless na ho tayo. Pero nararanasan natin ang pagkilos ng Diyos. Mga panahon na gusto na natin sumuko, pero palaging nandiyan ang tulong ng Panginoon. Mga panahon na wala ka nang magagawa, kundi ang lumuhod. Wala ka nang ibang magagawa, kundi ang umiyak sa Panginoon. Wala ka nang ibang magagawa, kundi hingin ang tulong ng Diyos. Mga panahon na sa iyong sarili, wala ka nang lakas para makipaglaban. Kundi ang sabihin sa Panginoon, Lord, Ikaw na po ang bahala. Sa mga panahon yun, nakikita natin kung paano kumikilos ang Panginoon. Nakikita natin kung paano gumagawa ang Diyos. Paano pinatutunayan ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Halos desperado na sila. Tumawag sila sa Diyos na buhay.
minsan sa panahong gipit, kay kanino ka kumakapit? Sa sariling lakas? Sa lakas ng ibang tao? Ngayon, sa verse 10. Ang sabi sa verse 10, ang Diyos, okay? Sa verse 10, ganito pong sinabi, samantalang naghahandog si Samuel, palapit naman ang palapit ang mga Pelisteo, ngunit ginulo ni Yahweh sa pamamagitan ng malakas na kulog at nadaig sila ng mga Israelita. Anong meron ng mga Israelita? Kulang sila sa gamit, kulang sila sa kabayo, kulang sila sa karwahe, kulang sila sa mga tauhan. Pero ang sabi ng talata, nadaig sila ng mga Israelita. Bakit po? Sapagkat maliwanag, ngunit ginulo ni Yahweh sa pamamagitan ng malakas na kulog. No? Gumawa ng paraan ang Diyos. Hindi naman ang Diyos ang pumatay sa mga Pilisteo, kundi sinamahan lang ng Diyos ang mga Israelita. Kaya malakas ang kanyang loob. Natalo ang mga Pilisteo. Sa buhay Kristiyano, mayroon tayong tiyak na pananagumpay. Sapagkat ang tagumpay na meron ka, yung tagumpay ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. May mga laban ho tayo. Laban sa kahirapan, laban sa pagtitiis, laban maging sa temptation ng kaaway. Pero ang tagumpay ay patuloy na mararanasan ng mananampalataya ng bawat isa sa atin na lumalapit sa Kanya, nagpapakumbaba sa Kanya, nananatili sa Kanya. Ngayon, mayroong assurance na natulong ang Panginoon. Higit pa ho ito sa 10,000 na pangako ng ayuda na hanggang ngayon hindi pa naipapasa. Mas higit pa ho ito sa 5,000, 3,000 na inaasahan mo. Mahigit pa ito sa inaasahan mo maaaring pensyon na darating. Subalit, maaaring hindi na dumating. Higit mong pagtiwalaan at asahan, walang iba kundi ang Diyos. Ang sabi ho ng talata, pagkatapos naglagay si Samuel ng isang malaking bato sa pagitan ng Mespa at ng Sen bilang alaala sa paunang tagumpay na kanyang tinanggap. Tinawag niya itong Ebenezer, nang ibig sabihin, tinutulungan kami ni Yahweh hanggang dito. Sa English translation, okay, until now, God is helping us. Hanggang ngayon, tinutulungan kami ni Yahweh. Bagamat sa una, binanggit na, iniwan na tayo ng presensya ni Yahweh. Subalit after 20 years, na-recover nila ito at kaya nasabi, until now, God is helping us. Mamili ka, Ekabod o Ebenezer? Ekabod, wala na pagsama ng Diyos. Ebenezer, patuloy kang sinasamahan, tinutulungan ng Diyos. Manatili ho tayo doon sa tulong na ipinagkakalaw ng Diyos. Maaaring may panahon sa buhay, desperado ho tayo. Sapagkat mayroon tayong inaasam na hindi natin nakukuha. May mga panahon na gusto natin mapangyari, subalit hindi nangyayari. Sapagkat ang Diyos ay mayroong sariling kaparaanan. Maaaring may mga bagay na nais na baguhin ang Diyos sa ating isipan, maging sa ating puso, sa ating buhay. Ang Diyos kailanman hindi ho nagpapabaya. Kung tayo ho'y matututong lumapit, magpakumbaba, manatili sa Kanya. Kagaya ng maliwanag na mensahe ng salita ng Diyos. Napakabuti ng Diyos sa lahat ng panahon. Kung papaano kanyang tulong ay naranasan ng mga Israelita, ang tulong ay naranasan ng mga mananampalataya kahit nasa gitna ng pag-uusig. Ang tulong na ito ng Diyos ay nananatili. Manatili ka sa Kanya. Lumapit ka sa Kanya. Magpakumbaba sa Kanya. May bagay man dapat na alisin sa buhay natin, isuko natin sa Panginoon.
tayo pong lahat ay tumayo ngayong umaga. At hayaan po natin maaaring ang liwanag ng mensahe ng Panginoon, ang liwanag ng mensahe ng Panginoon ay higit natin kailangan. Higit natin kailangan at higit natin maranasan ngayon pong umaga. Hayaan po natin na maaaring minsan may mga bagay na ipinasusuko sa atin ang Panginoon at ang mga bagay na ito kinakailangan natin ilapit sa Kanya. Sapagkat may mga pagkakataon na may hinihingi tayo sa Kanya, subalit hindi natin natatanggap. May mga panahon naman na maaaring yung pag-asa natin ay mas higit doon sa iba. Na maaaring nakikita natin. Yung pag-asa natin ay nandoon sa mga bagay na minsan parang napakaliwanag na para sa'yo, jackpot ka na. At yun na lang yung inaasahan mo. At may mga panahon na ito yung nakapagpapatigil, nakapagpapahintusin. Ngayong umaga, higit ang tulong ng Diyos. Higit ang tulong ng Diyos. Kagaya ng sinasabi ng talata kanina sa Isaiah chapter 2 verse 22. Na huwag mong ilagay ang iyong tiwala sa iyong kapwa. Sapagkat sino sila? Sila'y may hangganan din naman. Sa umaga mong ito, tayo ho'y patuloy na lalapit sa Panginoon. Tayo patuloy na magpakumbaba sa Kanyang harapan. Hindi ko ho alam ano man ang mga dalahin, mga pasanin, mga kabigatan. Hindi ko ho alam ano man ang mga bagay na dapat na meron tayong ilapit sa Kanya. May mga panahon na minsan, hirap na rin ho tayo. Subalit, mas lalong nagiging mahirap ang kalagayan natin na tayo hiwalay sa Kanya. Sa umagang ito, maaaring i-restore ng Panginoon ang Kanyang tulong sa atin. Manatili tayo kay Kristo. Manatili tayo sa Panginoon. Lubos natin pagtiwalaan at asahan ang ating Panginoon sa umagang ito. Tayo pong sumandaling yung mukha. Maaari ang Diyos ay mayroong pangungusap sa atin sa pamagitan ng salita na ating tinanggap. Na kinakailangan natin kausapin, katagpuin ng Panginoon. Mayroong maliwanag na pangungusap ang Panginoon sa umagang ito. Paano ka ngayon tinutulungan ng Panginoon? Nandun na yung tulong ng Panginoon, pero minsan hindi ka pa lubos na nagtitiwala sa Kanya. Hindi ilapit natin ang ating sarili sa Kanyang harapan. Kung paano nakita natin sa kwento na ang Diyos ay gumagawa, ang Diyos kumikilos sa mga mapagpakumbaba, sa mga lumalapit sa Kanya. Ngayong umaga, ito po'y ating mararanasan. Habang tayo maawit ng isang awitin na pagsasamba sa Panginoon, pagpupurin, ano ba ang ating mga dalahin dapat natin ilapit sa Panginoon? Ano ba ang pangungusap ng Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang salita na ating tinanggap? Ating ilapit, idulog ito sa Kanya. Maaari kang lumapit sa harapang ito. Na buong puso na mayroong kababaang loob na aminin sa Panginoon na kailangan mo ang tulong niya. Mayroong kababaang loob na aminin ano man ang bagay na dapat na baguhin, dapat ayusin. Malaya ka makakalapit sa harapang ito at patuloy na isurrender